Muling pinabulaanan ng isang opisyal ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC na inaprubahan umano ng komisyon ng Coplan Armado, isang plano para sa operasyon ng pulis na naging sanhi ng pagkamatay ng 13 katao, kabilang ang isang kilalang huweteng operator. Si Chief Superintendent Reginald Villasanta, PAOCC Executive Director, ay nagpakita sa NBI para magbigay ng pahayag ng komisyon hinggil sa illegal na operation. Ayon kay Villasanta, hindi pinayagan ng PAOCC sa isang board resolution ang Case Operation Plan o Coplan Armado na isinumite ni na Police Superintendent Hansel Marantan, Police Superintendent Glenn Dumlao at Chief Superintendent James Melad. It is clear from the resolution that the Coplan was never approved by any official at the executive director's level or higher. The Coplan was not approved because it lacked the documentation required for us to properly assess the viability and feasibility of the operation, such as a memo directive or endorsement from the mother unit, timetable, and information we needed regarding the agents involved and the subjects of the investigation. Habang iniinspeksyon ng mga investigador ng NBI ang mga sugat ni Marantan sa isang ospital sa Kamaynilaan, agad din dumating sa NBI ang grupo naman ni Colonel Monico Abang, Commander ng Special Forces Team na sangkot sa madugong engkwentro sa Atimonan, Quezon. Dala ni Colonel Abang ang 15 mga high-powered firearms na ginamit ng mga Special Forces Team sa umunoy shootout. 11 M16, 3 M14 at isang .45 caliber pistol. Ayon kay Colonel Abang, nais lamang nilang patunayan na nagamit sa isang lehitimong engkwentro ang naturang mga armas ng elite force. So there will be turning over the firearms that were used during the choking operation last 6 ito po yung mga issued firearms composed of involving sa M16s po. May kasama yung firearm? Opo, kasama po. Sinabi naman ni Assistant Director Bert de Guzman ng NBI na tatapusin nilang investigasyon ng madugong engkwentro sang-ayon sa ebidensya, salaysay ng lahat ng kasangkot, kasama na rin dito ang mga testigo sa engkwentro. Tapos ang sinasabi nila, mayroong rabaut at saka abos. Pero, pwede ito yung nakita ko niya yung pangyayari. Nakita niya. Taga-ron siya eh. Alam mo siya. Kaya alam niya. Iharap namin yan kapag talaga kailangan na siyang iharap. Kaisa din si Attorney Crisanto Buela, abogado ng mga military forces, na mayroon isang testigo na magpapatunay na isang shootout ang nangyari at hindi rub-out. Ang mandate po namin as soon as complete na lahat ng mga technical reports ng aming mga technical teams, we will collate it and submit a final report with the necessary recommendations. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako naman si Noel Pérez.